Nagtalaga na ka-coffee no si Pangulong Bongbong Marcos ng bagong kalihim ng Department of Agriculture. Noong hindi pa ito nag-a-appoint, abay puro batiko sila dito kay PBBM. Mag-appoint ka na, hindi mo kaya yan. Masyado kang busy. Hindi natututukan ng Department of Agriculture. Yan yung kanila mga puna. Noong nag-appoint na ito, pinuna na naman. Noong hindi nag-appoint, pinuna. Noong nag-appoint ito, pinuna na naman. At haharangin daw ng mga taong ito sa confirmation nito, no, sa appointment kasi dadaan pa ng Kongreso yan para ma-appoint itong ma-confirm itong itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos na bagong kalihim ng Department of Agriculture. Mga tao na nga talaga hindi talaga makukontento kung anong gawin ng ating presidente. Simulan natin dito kay Senator Risa Ontiveros. Nagsabi ito ka Coffee no na hindi magiging madali yung confirmation ng bagong kalihim no ng Department of Agriculture itong si Laurel no oligarch daw kasi ito, ka-coffee, no? At kini-question nila yung qualifications ng taong ito na hindi daw humawak, na hindi daw po karapat dapat humawak ng pwesto bilang kalihim ng Department of Agriculture. Scrutiny of DA chief head ahead. Risa says no compromise on food security for oligarchic interest. Mga mayayaman, interest lang daw po ng mayayaman, wala daw pong karapatan niya na maghumawak ng pwesto dahil mako-compromise ang food security at ang isyong food security hindi dapat mako-compromise. Yan para pinupunto dito ni Risa Ontiveros. Actually, ibang grupo, no? Mamaya pag-usapan natin kasi may mga magrarally daw po bukas dyan sa Visayas Avenue, dyan sa Quezon City, no? Malapit po sa opisina ng Department of Agriculture dahil tinututulan nila yung pagkaka-appoint dito ni Laurel. New Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. may face some grilling when his appointment paper reaches the Commission on Appointments. Dadaan kasi ng Congress yan, di ba? Pinagsanib na puwersa yan ng House of Representatives at ng Senado, no? At didinggin itong appointment ng inappoint ng ating presidente, no? So, yung mga issue diyan pinag-uusapan, kung inyong matatandaan, si Erwin Tulfo, no? Si representative ngayon, Erwin Tulfo, hindi po siya lumusot diyan sa committee na yan. Hindi po siya formally o na-confirm bilang kalihim ng DSWD. May kapangyarihan kasi ang Kongreso dito So ito yung pinangahawakan nila dito Ano, panakot ba ito? Na hindi magiging madali ang laban mo. Kumbaga tutoy, dadaan ka sa amin. No? Parang ganyan na kanila punto dito. Dadaan kayo sa Commission on Appointments. Senator Risa Ontiveros intends, yan ha, isa siya sa pag-scrutinize. Senator Risa Ontiveros intends to scrutinize Laurel's appointment amid quote-unquote conflict of interest allegations and other concerns raised by some groups. Ayan daw, kasi negosyante daw ito, itinalaga bilang kalihim o may conflict of interest daw yan. So parang hindi dapat siya nandiyadyaan. Kasi baka pumabor yung mga desisyon nito o yung mga programa nito sa kanyang negosyo. Yan naman yung usapin ng conflict of interest. According to Ontiveros, food security and protection of the environment must take precedence over quote-unquote corporate and oligarchic interests. Considering the Secretary's background, we have also heard murmurs of conflict of interest. Narinig niya pa lang yan, kakopya, narinig niya. Our commercial fishing fleets have recently resisted efforts of the DA to monitor and regulate their operations, she said in a Facebook post. Tingnan natin kung paano niya dadalhin niya sa commission on appointment. Siyempre, yung mga arguments mo, hindi naman pwedeng sabihin mo lang, narinig mo lang yan ka-coffee. No? Pag dumating na yan sa hearing dyan sa Kongreso, medyo kailangan supported din yan ng mga ebidensya. No? I firmly believe that the government's commitment to food security and environmental protection should not be compromised for corporate and oligarchic interests, she said. President Marcos earlier gave up his DA portfolio, which he held for over a year, and picked Laurel to lead the Agriculture Department. The business website Billionario.com reported last month about the imminent appointment of Laurel to the helm of the DA. Actually, kung inyong natatandaan ka, Coffee, didiscuss na natin ito no? Last month, nung nilabas ito ng Billionario, nagawa rin po tayo ng content dito. Natatandaan ko ito ka, Coffee, na ginawa natin ito ng content na sino na nga ba ang papalit dito sa DA. Kasi mabilis magkumuha ng scoop itong Billionario. At yan, nagkatotoo na ka-coffee. Yan na italaga na talaga itong si Laurel bilang bagong kalihim ng Department of Agriculture. So ang tabayanan na lang natin dito
ang kanya magiging confirmation kasi dadaan niya sa Commission on Appointments. Tingnan natin kung paano niya masasagot itong mga issue na ibabato po sa kanya sa pagdinig na yan. Laurel, President of Frabel Fishing Corporation, ayan, kung familiar kayo sa Frabel, took his oath of office on Friday. Itong biyernes na po yan. His appointment paper will be submitted to the powerful CA for confirmation. We will await Secretary Tew Laurel when he goes to before the Commission on Appointments o CA to these issues affecting his capacity to lead the DA can be scrutinized and the concerns of our peasant farmers and fisher folks discussed according po dito kay Ontiveros. Hindi ko lang kung miyembro si Ontiveros ng CA, no? Pero kung hindi siya miyembro, if ever man hindi siya miyembro, pwede niya naman iabot yung question sa mga miyembro, no, nitong CA. Pero parang miyembro siya. Ang tingin nyo, ka-coffee, no? Hindi ako familiar sa composition ng CA. Pero pinaghalong puwersa po yan ng House of Representatives. May bilang po sila dyan. At ang Senado, no, may bilang din po yan na dumidinig dito sa mga usapin na ito, dito sa issue na ito, ka-coffee, ng appointment ng isang opisyales. In this case, ang appointment no ni Department of Agriculture Secretary Laurel. Ang ilang grupo, ayan, teka, share ko na rin dito sa inyo, ka-coffee, nagpo-protesta daw sila bukas. Nako, medyo mata-traffic kayo dyan kasi balik trabaho simula bukas Lunes, balik trabaho at meron po tayo mga protestang aasahan. Itong grupo na magpo-protesta laban sa appointment ni Laurel bilang DA chief. Madalas sila dyan, ka-coffee, makikita nyo dyan sa sa may circle, sa may Quezon City Circle. Diyan natin sila madalas makita kapag ang kanilang ipinoprotesta ay usaping pang-agrikultura. Diyan sa ATI, sa Agricultural Training Institute, diyan madalas nag-grupo, nag-iipon-ipon itong mga ralihista. Various groups consisting of farmers, fisher folk, and food security advocates will picket in front of the Department of Agriculture Central Office dyan po sa Quezon City. Bukas po yan, November 6 to protest the appointment of fishing tycoon Francisco Tew Laurel Jr. as the agency's new secretary. Akin dito bakit hindi mo na pagbigyan? Tingnan natin, ka-coffee. Baka naman ang estilo ng trained sa isang pribadong kumpanya ay makatulong para mapabuti ang ating sektor ng agrikultura, no? Ang mahirap kasi actually kultura natin ito, ka-coffee, hindi siya pinagtatagol ko si Laurel. Kultura natin ito mga Pilipino, kapag hindi ikaw ang in-appoint, sisilipin mo yung in-appoint. Tingnan natin, baka naman makatulong ito. Ganyan din ang ginagawa nila dito kay PBBM. Kasi ang diyan, ang basic concept diyan, karapatan ng presidente mag-appoint Siya ang may authority. Tanging ang presidente lang ang may authority na mag-appoint ng kalihim, no? Magiging miyembro ng kanyang gabinete. Kung ikaw yung magdidikta, yan na naman, magiging diktador na naman dito. Ito i-appoint mo, ito i-appoint mo. Ikaw ba ang presidente? Di ba hindi? So dapat ang presidente, binigyan niya ng saligang batas natin, konstitusyon natin yan, na siya ang may otoridad na mag-appoint ng kalihim, ibigay natin sa kanya yan. Kung gusto nyo, kayo yung pumili na magiging kalihim ng Department of Agriculture, simple lang po yan. Magpresidente muna kayo. Dahil kayo ang may karapatan, kayo ang may authority na magtalaga ng miyembro ng inyong gabinete. Mag-a-appoint ba ang presidente ng hindi niya kilala? Mag-a-appoint ba ang presidente na hindi niya mapagkakatiwalaan? Definitely hindi. Di ba? Basic question naman yun Itatalaga niya yung sa tingin niyang mapagkakatiwalaan niya, yung sa tingin niyang makakapag-solve, makatutulong sa kanya para i-address ang mga problema dyan po sa Department of Agriculture. And again, we have to respect that dahil pribilehiyo po yan ng presidente. Hindi mo naman pwede sabihan, oy Marcos, ito i-appoint mo, dilawan ito. Oy Marcos, ito, kaibigan to ni Risa Ontiveros, kaibigan ito ni Franz Castro. Hindi man pwede. Diba? Iba ka masira. Ibig na umuusad yung bansa natin, nagkukontrahan lang sa lahat ng gabinete. Lahat ng meeting ng cabinet, puro kwestiyonan, puro kontrahan at hindi niya pinagkakatiwalaan. Kumbaga may anay doon sa grupo, paano uusad yan? Diba? Basic naman yan. At alam niyo na rin yan, copy, no? Sa mga tumututol. Hayaan natin ang presidente, siyang may karapatan, irespeto natin yan dahil refleksyon niya rin yan. Bumagsak man yung performance ng isang miyembro ng gabinete, kailangan niyang palitan dahil kung hindi, ang bato din sa presidente din naman yan, command responsibility. Ito nga lang, itong pagpas lang sa broadcaster, lahat sa kanya ay binabato kahit na hindi naman dapat. Diba? May mga bagay na hindi na logical Pero sa puntong ito ng pagtatalaga ng secretary,
Sino pa? Hindi mo karapatan yan, di ba? Tanging presidente ang may karapatan na mag-appoint dyan. Tuloy-tuloy na lang ang magandang nasimulan, sabi ni Lori Mamawag sana. Si Ontiveros, puro kontra, baka gusto niya siya ang i-appoint ni PBBM. I don't think, Ka-Coffee, na mangyayari ang sitwasyon na yan. Liberty Relieta, hi, good evening, Ka-Coffee, watching you from Macau. Happy viewing po sa inyo. Nandiyan dyan po sa Macau, hindi pa tayo nakarating dyan ng Macau. Shoutout sa inyo, Ma'am Liberty Relieta. Sabi ni Nelia Fresnosa, ayan, sabi niya, tama, Ka-Coffee. Ang tinutukoy siguro dito ni Mama Andelia, itong pag-appoint, no, pagtatalaga ng miyembro ng gabinete. Tanging presidente lang ang may authority. Siya nga po ipirma dyan, Ka-Coffee, no? O kung hindi siya yung kanyang dinidesignate na pumirma, ang cabinet secretary, no? Pero sa ganitong sitwasyon, abay, irespeto natin. Dahil, again, presidente ang nagtiwala sa taong ito, no? Nakita niya, makatutulong yan sa kanyang administrasyon, matutulungan siya para ma-address itong mga problema na yan. Kasi hindi biro ang trabaho ng Department of Agriculture. In fact, kung babalikan ninyo, kung bakit natagalan magtalaga ang presidente natin dito dahil nahirapan siya maghanap. Sa totoo lang, marami nag-a-apply pero may mga hinahanap siyang qualifications, no? May hinahanap siyang tao na sa tingin niyang aakma na may karanasan para i-address itong mga problema na ito. Jonas Bohol, Diyos ko, wala na sila magawang matino ang mga kontriso. Lalo na si Ontiveros at si Franz Castro, Elizabeth Frias, basta ipaubaya sa presidente, alam niya ang ginagawa niya. Correct. Yun lang. Siyempre, mga kritiko, siyempre may mga interest din naman yan, may mga gustong gawin yan, may mga gustong isulong. So, alam niyo na bakit nila ginagawa yan. Roda Bagbagen, shoutout po sa inyo kay Alexander Cheng, kay Morales Freddy Reyes, Arcadio Bacasbas, Summer Weng Fernandez, Kibuyen. Shoutout po sa inyo lahat sa Facebook na kikinig po sa atin. At kung nasa YouTube ka, Ka-Coffee, at hindi ka pa nakasubscribe, yan. Marami pa tayong hindi nakasubscribe siya sa Facebook. Sa YouTube, no? Click lang po yung subscribe. At kung kayo ay nasa YouTube, kung nasa Facebook, like muna and follow YouTube, i-click nyo lang po ang subscribe. Libre po yan. And Ka-Coffee, again, sa mga interested sa ating mga Ka-Coffee merchandise, halimbawa ito, Good Morning Ka-Coffee, message nyo lang po ako sa Facebook. Anyway, may isa pa tayong topic, Ka-Coffee, ha? Stay tuned. May isa pa tayong topic.